sa Japan! Hello, nandito na kami sa Japan. Nakababa na kami sa airplane. Ang weather na is negative 2. Negative 2 degrees. Ayan, tama naman yung nasakyan namin. Narita Yokawa Station yung next. Alamig, ramdam sa kumain. May snow mo! Ayan, may mga snow! Ayan! May mga natira pang snow! Mamaya dito wala na. Pero meron pa. May mga kundi pa. Ang lamig! As in, ang lamig! Check-in na si Daddy. I think may self-check-in. Pero meron namang nag-a-assist din. Anyway, so ito yung kama. Ayan siya. Malaki naman. Kasya naman kaming tatlo. Are you gonna buy more? Yes, we're gonna buy more. What? Hi everyone! I'm Mommy May. I'm Daddy Gerald. I'm Gregory. And we, the TCN! Dito kami ngayon sa NAIA Terminal 3 and pupunta kami ngayon sa... Sa Japan. Ito na kami sa may boarding gate namin, 115 and time check, it's 10:30 a.m. Dumating kami kanina, siguro mga 8 ata. Nagbayad kami ng travel tax, diretso. Buti na lang, wala masyadong pila sa travel tax. Ayun nga lang, medyo ewan ko bakit ang tagal, no? Sa travel tax counter kasi talaga kami nagbabayad ng travel tax. Alam nyo naman yan dahil nga sa reduced travel tax ng minor. Although, sabi pwede na rin daw sa online, meron na rin reduced travel tax sa online, pero hindi pa namin natatry. Dahil nga matagal yung travel tax, nauna na kami ni Gray doon sa check-in counter. Pero kinausap kami ng staff doon, sabi niya na, ma'am, doon na lang kayo sa priority kasi may kasama kayong bata. So, punta kami sa priority, which is yung counter A. Yung hilera ng counter A na yun, puro priority. I think kahit anong flight ata meron. Kasi may mga kasabay kaming mga domestic flights. So, doon yung mga priority, mga senior, may mga kasamang bata, mga PWD, ganon. Mahaba din ng pila doon. Actually, lahat ng check-in counters, ang haba ng pila, ang daming tao. Pero kung compare sa priority lane, medyo mas maikli naman yung pila doon sa priority lane. Kasi nga maraming counter, parang 4, 5 ata. Pag check-in online naman na kami, pero may bag drop kami, kaya kailangan namin pumila doon. Pero kung wala naman kayong check-in baggage at kapag check-in na kayo online, document check na lang yung gagawin nyo. Meron ding counter specific for that. Document check lang yung nakalagay para mas mabilis. After nun, pumunta na kami agad sa immigration. Nagulat kami kasi ang konti lang ng tao, as in parang wala pang 10 ata yung nakapila doon sa regular lane. Sa priority, walang nakapila. Nagulat kami kasi akala namin madaming tao, kaya nagmamadali kami. Kaya minamadali namin na habang nakapila si Daddy sa travel tax, pumunta na kami sa check-in counter. Kasi ang daming tao doon sa mga check-in counters, either AirAsia or Cebu Pakpayan, basta puno lahat. So, nagulat kami pagdating namin doon sa immigration. Walang mga tao. Kaya ang bilis lang. Tapos, doon kami sa priority pumila kasi nga walang tao doon. Doon sa regular, siguro mga 5, ganyan. So, di doon na kami sa priority. Tapos, nauna kami dalawa ni Gray. So, wala naman tinanong sa amin. Tapos, kay Daddy, wala rin tinanong sa'yo. Wala talaga. Parang same IO kami, pero magkaibang transaction. Parang ganun. So, pagkatapos noon, labas kami. Kami ni Gray, pumunta kami dun sa Marhaba Lounge para kahit paano makatipid ng pagkain kasi hindi pa kami nagbe-breakfast kasi Daddy na lang yung kumain mag-isa. Ginamit ko yung BPI Visa Signature na credit card ko doon sa lounge. So, card holder plus 1 companion yon. Pero may iba pa namang mga cards na pwede. Ilalagay ko na lang sa screen kung ano yung mga cards na pwede doon sa Marhaba Lounge. Hindi ko lang alam doon sa ibang lounge. Marami namang airline lounge, pero yung card ko kasi sa Marhaba siya accepted. Nag-try ako mag-video kung ano yung mga food doon, pero pinagbawalan ako, bawal daw video. Pero picture daw okay naman. So, papakita ko na lang siguro dito sa screen yung picture. Kaya check nyo na lang sa TikTok, kasi na-post ko na yun before sa TikTok. Kailan ba? Last year, nag-Taiwan kami, nag-Marhaba Lounge din kami. Nag-video naman ako doon, pero wala namang sumita sa akin or wala rin naman ako nakitang sign na bawal yung video. So, na-upload ko na yung video na yon. So, ngayon, sabi sa akin, bawal daw, di daw sila nag-aalaw ng video. Requirements papuntang Japan. Una, syempre, passport. Kailangan valid yung Philippine passport nyo for at least 6 months. Next is visa. Kailangan meron kayong visa going to Japan. Sa visa application naman, meron akong ginawang video before kung
paano yung naging visa application process ko as a freelancer or as a content creator. Hindi pa ako nakagawa ng guide or ng video ng visa application namin as a family kasi si daddy iba yung sa kanya as employed, tapos iba rin yung kay Gray Gray as a minor or as a student. So kung if ever makagawa man ako, ilalagay ko na lang siguro sa description box or i-check nyo na lang sa TikTok or sa YouTube ko. Follow nyo kami doon para updated kayo kapag may upload na kaming video. E-travel, kapag lalabas kayo ng Pilipinas, kailangan meron kayong e-travel. Actually, bago pa mag-immigration, dapat may e-travel na kayo kasi chine-check nila yan or nakikita nila sa system nila kung nakapagsubmit na pa kayo ng e-travel. Actually, kahit hindi naman sa Japan, kahit sa ang bansa, basta lalabas kayo ng Pilipinas, kailangan nyo mag-submit ng e-travel. Ilalagay ko na lang yung link sa description box. Meron kaming ginawang guide kung paano mag-fill out or mag-submit ng e-travel. Next is Japan Arrival Card. Ito naman ang kailangan ng Japan dun sa immigration. Bago kayo mag-immigration sa Japan, dapat meron na kayong Japan Arrival Card, nakapag-submit na kayo. Ilalagay ko rin yung link sa description box nung guide kung paano mag-submit ng Japan Arrival Card. Meron na kaming ginawang guide niyan. Regarding sa internet, syempre iba ang internet sa ibang bansa. Meron naman kayong tatlong options, SIM card, eSIM, or pocket wifi. Kami, ang gamit namin ngayon is eSIM. I-activate na namin siya habang nandito pa kami sa Pilipinas para paglabag sa Japan, okay na, ready to use na. Sa Klook kami nag-book ng eSIM. Ilalagay ko yung link sa description box. And meron na rin akong ginawang video guide kung paano mag-activate ng eSIM. Take note din pala na yung eSIM, hindi lahat ng phone ay compatible. So kung hindi compatible ang phone nyo sa eSIM, pwede kayong mag-SIM card or pocket wifi. Pwede nyong mabook yan sa Klook, tapos i-claim nyo na lang yan doon mismo sa Narita Airport na merong booth doon. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan nyo pwedeng i-claim yung SIM card and pocket wifi. Travel insurance, hindi naman siya required actually, pero highly recommended na kumuha kayo ng travel insurance. Kami sa Klook kami kumukuha. Parang nasa 200 plus or 300 plus lang insured ka na. Depende sa package kasi merong mga light, essential, and deluxe na package. Depende sa coverage na kukunin nyo. Ako ay naka-annual plan na ako, provided ni Klook before sa akin. So, ang kinuhanan na lang namin this time is si Daddy and si Gray Gray ng travel insurance. Lagi kami talaga nag-a-avail niyan. Mas okay na yung meron ka niyan tapos hindi mo naman siya magagamit kaysa yung kailangan mo pero wala kang travel insurance. So, ayun, naghihintay na lang kami dito sa boarding gate, sa boarding area namin. Wait na lang natin ang boarding. Ay, nakatren kami sa airplane. See you later, Japan! So if ever pala na may dala kayong stroller katulad namin, meron kayong dalawang option. Una is pwede nyo na siyang isabay sa check-in ng mga maleta nyo doon sa check-in counter. Kung halimbawa hindi nyo naman nagagamitin yung stroller papunta doon sa boarding gate or within the airport. Pangalawa, pwede naman na gate check-in na siya. So, kung gagamitin nyo pa siya, kung halimbawa, gagamitin pa ng bata yung stroller sa airport hanggang sa pagpunta doon sa boarding gate, pwede naman na gate check-in na lang siya. So, yung gate check-in is, kunwari, di ba, boarding na, nasa boarding gate na kayo. So, i-check nila yung boarding pass ng bata. Tapos, lalagyan nila ng tag yung stroller and bibigyan din nila kayo ng papel na yun yung parang ka-partner nung tag doon sa stroller para may identification na sa inyo yung stroller na yon. Tapos, pagpapasok na kayo doon sa airplane, merong staff na nakaabang doon. Sila yung kumukuha ng stroller. So, bibigyan nyo lang yung stroller nyo doon sa staff, tapos sila na yung bahala doon. And take note na libre yung pag-check-in ng strollers. Kung halimbawa meron kayong check-in baggage, di ba binayaran nyo yon, yung 20 kg allowance. Hindi siya kasama doon sa timbang na yon. So, kung meron kayong stroller at meron kayong maleta, so yung maleta nyo na 20 kg as is yun, hindi siya ibabawas, hindi ibabawas yung stroller doon sa 20 kg nyo. So, libre talaga siya. Walang extra bayad, walang extra charge, and hindi siya ibabawas doon sa baggage allowance nyo. Hi! Nandito na kami sa Japan!
Dumaan muna kami sa CR. Nagpatong ako ng sweater, tsaka puffer. Tapos si Gray, sinuotan ko ng heat tech sa taas, heat tech sa baba. Tapos, puffer leather jacket. Tapos, nilagyan namin siya ng bonnet, tsaka gloves. So, immigration na after nito. So, update ko kayo later. Tapos na kami sa immigration. So, ang haba ng pila doon, maraming tao. Tapos, pagdating namin doon sa parang machine, papakita mo lang yung passport, sila na yung mag-i-scan. Tapos, merong fingerprint biometrics. After nun, next na parang counter, yung QR code naman nung Japan arrival card. Tapos, nandito na kami ngayon sa may baggage claim area. Si Daddy na lang naghihintay doon kasi ang daming taong nag-aabang. Tapos nagtataka kami, bakit hindi namin nadaanan yung welcome to Tokyo? Katulad nung last time na nagpunta ako dito, nadaanan ko yun. Tapos ang haba pa ng lakad papunta doon sa immigration. Ngayon, di ba sabi ko, nagdagdag kami ng damit. Nagpatong kami ng damit. Tapos after namin doon sa CR, parang immigration na agad. So sabi ko, baka iba yung nilapagan namin na parang, yung gate, parang ganun. So hindi namin nadaanan yung welcome to Tokyo. So hindi tuloy kami nakapag-picture doon. Pero okay lang, next time na lang ulit. Akala mo naman. Kasi actually ako, hindi ko naman first time sa Tokyo. Technically, hindi ko first time kasi nakapag-Tokyo na ako last year for Clue Creatorverse. Pero kasi tinulugan ko lang talagang Tokyo. Isang gabi lang ako sa Tokyo. So parang first time ko pa rin ngayon sa Tokyo kasi hindi naman ako nakapag-ikot-ikot noon. Hindi nga ako nakapag-Shibuya crossing. As in, nagstay lang kami sa hotels. Kinabukasan, lumipat na kami ng Hiroshima. So ngayon, kaya kami bumalik sa Tokyo para ma-experience namin ang Tokyo kasi nga, hindi pa naman talaga ako nakakapag-Tokyo. Hello, nandito na kami sa Japan. Nakababa na kami sa airplane. Nandito na kami sa airport ng Japan. Nandun si Daddy naghihintay. Baka may malit. Baka mayroon pa kaming malit. Tapos kukunin namin yung stroller namin. Yung stroller, nakahiwalay siya, hindi siya sa carousel, so nakalapag dito yung mga stroller. So ayan yung stroller namin. After ng baggage claim area, dito QR code ulit para doon sa customs. So dito namin sa arrival hall, tapos ayan yung lalabasan nyo. Paglabas, kaliwa lang, dito nyo makikita yung pagkiklaiman nyo ng mga packet wifi, SIM card, tapos dito din yung escalator pababa, papunta doon sa train. Pero kung magli-limousine bus kayo, ayan, meron dito sa tapat, ito yung exit no arrival hall, tapos ayan, tapat lang yung limousine bus. Pwede na rin kayong bumili ng ticket dyan or pwedeng bumili sa Klook. So eto, ayan yung escalator pababa sa train, tapos sa gilid niyan, merong mga ATM, tapos eto, ayan yung pag-claiman nyo ng mga SIM card or pocket wifi. Hindi ko pala nabanggit kanina, sa airplane pa lang bago mag-land, in-announce na -1 degree yung weather. Kaya pala, yung mga tao doon sa airplane, parang nung nag-announce na magde-descent na, nag-ano na sila, nagpa-puffer jacket na, nagpapatong na, nagpapalitan ng damit kasi ang dami ng tao sa CR. Kaya kami nag-CR, nagpatong kasi nga, inisip namin baka malamig. Tapos ngayon pag-check namin, ang weather na is -2 degrees. Dito sa loob, hindi pa masyadong ramdam. Pero may nadaanan kami yung exit papuntang bus, airport bus. Ang simoy na hangin pumasok, sobrang lamig. Tapos ngayon nagtanong kami ng elevator kasi ang dami namin dala. Last time kasi nag-escalator lang ako. So ngayon nagtanong kami ng elevator, lalabas. Nasa labas yung elevator nila. So ito na. Ayun na, let's go. Ang lamig. Ito yung elevator. So kung marami kayong dala, ayan, labas muna kayo. Tapos nandito yung mga elevator. Kasi last time nag-escalator lang ako kasi isang luggage lang naman yung dala ko noon. Nag-aalaw naman sila as long as kaya mo. Pero pag marami kayong dala at mahirapan kayo, mag-elevator na kayo. So, ang labas ng elevator is ito ng train station. Pero kung sa escalator kayo bababa, dito siya. Ayan yung baba. Tapos, meron ding mga pocket wifi dito, may mga lockers. Tapos, ayan sa pinakadulo, yung 7-Eleven. Tapos, dito sa gilid, merong ATM. So, ngayon, sasakay kami ng Keisei Sky Access kasi yun yung
direct line papunta dun sa hotel namin sa Asakusa. Dun kami mag-i-stay. Pero bago yan, check muna namin kung meron sila nung Green Suica. Although meron na kami nung Icoca, pwede naman gamitin yung Icoca kahit nandito sa Tokyo. As in, buong Japan pwede gamitin yung Icoca. Pero gusto ko lang itanong kung merong Green Suica kasi yung Suica ko before, Welcome Suica yon. May expiration kasi yung Welcome Suica, 28 days lang yon. So expired na siya technically. Hindi ko na siya magagamit kahit bumalik ako ngayon. So ngayon tatanong natin yung Green Suica kung meron na. Doon natin tatanong sa JR East office. Dito sa JR East kayo makakabili, pero ayan nakalagay, wala pang Green Suica. Welcome Suica pa lang yung available nila. Pero wala naman siyang deposit. So, okay pa rin. Yun nga lang, 28 days lang siya valid. Pwede kayong bumili ng Welcome Suica dito sa mga machine na ganyan or pwede rin dun sa JR East na ticketing office. So, tinanong ko, kinonfirm ko doon sa officer sa JR East, pwedeng gamitin ng Icoca sa Sky Access, pero hindi pwede sa Skyliner. So, kung magsa-Skyliner kayo, bili kayo ng ticket for Skyliner. Actually, pwede nyo mabook sa Klook yung Skyliner na ticket para at least pagdating nyo dito, mas mabilis na lang. Yung Sky Access, wala rin siya sa Klook. So, kung wala pa kayong Icoca or any IC card, bili mo na kayo ng IC card kasi pwede na siyang gamitin sa Sky Access. First time ko lang din kasing mag-KKC. Hindi pa ako nakakapag-Skyliner, hindi pa ako nakakapag-Sky Access. Kasi nung unang beses na punta ko dito sa Tokyo, nag-private transfer kami kasama ng ibang mga Klook creators. So ngayon, nangangapa pa rin talaga kami kasi first time namin lahat itatry itong KC. Andun si Daddy sa machine, naglo-load lang siya ng Icoca card. Naghintay na lang kami ni Gray dito sa gilid kasi ang dami namin dala para hindi na kami bara doon kasi ang daming tao. Tapos, iba yung pila doon sa recharge, reload ng IC card. Iba rin yung pila doon sa Skyliner tickets. So, mas mahaba yung pila doon sa Skyliner. Hindi na pala kami nag-withdraw ng yen muna kasi meron pa naman kaming tirang yen nung sa last na Japan namin. So, bukas na lang kami mag-withdraw ng cash. Skyliner, KC, Sky Access, dito sa left, JR Line, Narita Line, Sobu, Narita Express, dito sa kabila. So, dito tayo sa Sky Access. Let's go. Yan, Sky Access is color orange dito sa kaliwa, Daddy. Sky Access Express. Ay, pareho lang naman, Skyliner tsaka Sky Access dito. Let's go. Pero wala atang elevator dito. Ayun yung elevator, oh. Yung pakaliwa dun kanina, hagdan lang ata yun or escalator. But since marami kaming dala, dito tayo sa elevator. Diretso lang. May signage naman. Nakapila na kami dito sa train. Dito daw yung Sky Access sa right. Dito naman sa kabila yung Skyliner. Pero parehong platform 1. So, parehong Skyliner and Sky Access sa platform 1. Ayan, tama naman yung nasakyan namin. Narita Yokawa Station yung next. Dito. So, ito yung sinundan namin na route from Narita Airport. Sumakay kami ng KC Sky Access. Tapos, ayan yung mga stops na dadaanan. So, dyan nyo malalaman kung tama yung nasakyan nyo. Tapos, ito may part na remain on board. So, parang lumipat na ata siya ng truck, ganyan. So, hindi na kayo bababa dito. And actually, maraming hindi bumaba. Nandito na kami ngayon sa auto station. Papunta na dito. So, remain on board. Ibig sabihin, hindi na bababa ng train. Tapos, 2 stops na lang, bababa na tayo sa Asakusa Station. And then, lakad ng konti, papunta dun sa hotel namin. Nakababa na kami dito sa Asakusa Station. Parang 1 oras or more or less, 1 oras yung biyahe sa train. Tapos ngayon, hanapin natin ang exit A to B. Ayun, diretso. May mga signage naman. Exit A to B. Kasi yun yung may elevator na exit. Tapos lalakarin na lang natin papunta dun sa hotel.
natin yung A to B. Diretsuhin natin. Sundan natin yung arrow. Ayan, A to B. Apo, A to B. A to B pa rin tayo na exit kasi ayan no, merong elevator. Yan. Kung marami kayong dalang mga maleta, tsagain nyo ng mag-elevator kaysa maghagdan-hagdan kayo. Kasi paglabas nyo naman, pwede nyo naman lakarin papunta doon sa hotel kung halimbawa nag-worry kayo na mapalayo or umikot pa kayo. Kasi usually ang sinasuggest naman ni Google Maps, yung exit na may elevator na malapit pa rin. Hindi naman yung tipong siniikot kayo talaga. Pero kung isa lang naman yung dala nyo or wala naman kayong dalang gamit, ayun, doon kayo maghagdan. Pero kung sila na mas convenient, ayun, mag-elevator kayo. Meron kasi kaming mga nababasa or napapanood na, ayun nga, hirap na hirap sila sa maleta kasi naghahagdan sila. So, akit baba. Tapos, yung iba, dalawa pa yung mga maleta, ganyan. So, meron naman mga elevator dito. Hindi naman walang elevator. Meron naman. Oo, kasi matataas yung mga hagdan talaga dito. Kasi, di ba, subway, yung talagang nasa underground. So, mataas talaga yung mga hagdan. Kaya, pag ganon, mag-elevator kayo, tsagain nyo na hanapin yung exit na may elevator. Andito na tayo, nakalabas na tayo. Ang lamig! Ang lamig, ramdam mo sa kumay. May snow mo! Ayan o, may mga snow! Ayan! May mga natira pang snow! Nag-snow kanina umaga. Tapos, hindi na namin syempre naabutan. Kasi para hanggang 4 p.m. nag-snow. Actually, sa airport, ang lamig! Sa airport pa lang, nakikita na namin na yung runway. Ang lamig! May mga snow. Tapos nasa train kami, yung mga nadadaanan ng train, may mga snow. Di namin expect na meron pa dito kasi baka mamaya dito wala na. Pero meron pa, may mga konti pa. Ang lamig, as in ang lamig. Gre-gre, may dumadaan. Ang lamig. Wala akong heat tech. Ito lang. Ito okay, medyo okay pa. Sa baba, tumatagos yung lamig sa mukha. Sa kamay ko ang lamig. Sigre. Si Daddy, wala din siyang heat tech. Ano lang siya, vest. Ako kasi at least may sweater, may puffer. Si Gray naka-heat tech siya, taas baba, naka-bonnet pa siya, tapos naka-gloves siya. Pero ramdam pa ni Gray yung lamig. Kasi paglabas namin ng sabi niya lamig. Tsaka yung sa train, pag bumubukas yung train, sabi ni Gray ang lamig. So eto 'di ba yung elevator na nilabasan namin. Ayan na yung APA Hotel. Ito yan, yan. Tapos ito yung Family Mart. Actually, oo, merong exit na malapit doon para hindi natatawid, pero hagdan yon. Pero ito lang naman tatawid lang dyan. Tapos dito na yung APA Hotel. Legit, naninigas na yung kamay ko. Tinago ko na yung kamay ko dito, Tapos yung mukha ko. Okay pa ako dito kasi nga naka-puffer ako tsaka naka-sweater sa loob. T-shirt, sweater, tapos puffer. Sa baba ang wala. Trouser lang, manipis na trouser. Tapos, dito, ayan, ito lumalamig, itong kamay. Ayan. Ito yung isang exit ng station. Ayan, A1, pero hagdan siya. As in, katapat lang, ayan na, Family Mart. Tapos, ayan na yung APA Hotel. Check-in na si Daddy. I think may self-check-in, pero meron namang nag-a-assist din. Meron sila dito money exchange, pero ayan, cash lang siya. Hindi nag-accept ng card. So, kailangan meron kayong Philippine peso para ma-exchange siya into yen. May luggage storage sila in case na maaga kayong makarating tapos hindi pa oras ng check-in, pwede mag-iwan ng luggage. Meron sila ditong power bank rental, tapos wifi. Wifi ba ito? Pocket wifi. Ayan. Ito. Ayan. Pwede kayong mag-rent ng pocket wifi, self-wifi rental. Ayan. Halimbawa, wala kayong nabook. Pwede rin dito. Andito na kami sa 9th floor. Nasa 9th floor ang room namin. Ito, 905. Si Daddy tsaka si Gray bumaba muna kasi may katabing Family Mart. Doon na lang kami bibili ng dinner namin. Tapos ako ay magro-room tour dito. Mabilis lang tong room tour kasi maliit lang yung room. Kaya bumaba na rin sila para tipid sa oras. Habang nagro-room tour ako dito, bumibili sila doon. Tsaka para hindi siksikan dito kasi maliit lang talaga tong kwarto.
So, ito yung pinto. Ayan siya. And then, nandito nakalagay yung keycard. Dalawang keycard yung binigay. Isa para dito and isang pang door. Dala nila daddy yung door. Tapos, door, yung keycard na isa. Tapos, meron silang ganitong pa-magnet. If ever na gusto nyo magpa-makeup ng room, ilalagay nyo dun sa labas para malinisan. Tapos, meron din ganito, chuchu. May ganito din sa ano bang hotel yung na-stay namin, may ganito din. Fire blanket, ayun, yun yung tawag. Tapos, eto dito, yung pinto ng CR. Palabas yung open. And then, meron lang step na paakyat dyan na konti. Tapos, ayan na yung toilet. And then, eto yung controls ng toilet. Meron namang English translation. Tapos, may stop. Ayan, stop, rear front, yung pressure. Tapos, meron ding tissue dito. So, ayan, maliit lang talaga yung mga CR ng mga hotels dito sa Japan. Tapos, eto yung sink, para naka-incorporate na siya dyan. Ang lamig nung sahig ng CR. Nakahapaan na kasi ako. Tapos, eto yung shower area. Pa-bathtub yung style niya, pero maliit siya na bathtub. Tapos, ayan yung shower head. Eto yung provided na body soap, conditioner, and shampoo. Tapos, ayan nakalagay dito, drinkable. So, pwedeng inumin yung tubig ng tap water nila, pwedeng inumin. Tapos, meron toiletries dito, merong mga baso, and then merong dental kit, may cotton buds, may hairring, panali sa buhok, yan, shower cap, may suklay, ano pa ba, shower cap, body towel, and then razor. Tapos, meron ding mga face towel dito. Ano to? Laundry bag? Laundry bag. Tama ba? Laundry bag. Tapos, andun sa taas yung mga towels. And then, eto yung mirror. Ay, meron pa pala. Face and hand soap. So, ayan yung CR. So, di ba ito yung CR? So, ito naman yung tapat. Merong hangeran. May hanger. Ilan ba hanger? 6. Tapos, 2 hook. Tapos, dito sa baba, dito namin nilagay yung stroller. And then, may trash can. And may full-length mirror siya dito. Tapos, sa baba, merong sleepers. Merong ganitong klaseng sleepers. Yan. Tapos, meron din yung ganito. Ano ba tawag dyan? Basta yung hotel sleepers na usual. Tapos, ito yung parang hindi disposable na hotel sleepers. Tapos meron ulit ganito, pang-assist pag magsusuot ng sapatos. And then merong, I think, air purifier to. Yan. Tapos meron palang binigay sa front desk kanina for kids. Ayan, binigay kay Gray. Sleepers na pang bata. And then, dental kit. Ayan, na pang bata. Tapos, sponge, pang hilod. Yan. Tapos, eto naman yung work desk, vanity area. Meron ditong antibacterial deodorizing mist. Tapos, may mirror dyan. And then, merong complimentary bottled water. May electric kettle. Merong phone. Merong pen and paper. Ito yung remote. Tapos, merong mga magazines dito. Pero Japanese. Ito ata hindi. Ewan ko lang. Hindi ko pa na-check yan. Tapos, ito may mga saksakan dito, may switch ng ilaw, tapos may outlet doon sa dulo. And then dito sa baba, merong, ayan, may drawer. Di ko mabuksan ng todo kasi dito ko nalagay yung isang maleta kasi hindi to kasya. Maano kasi to, yun na-extend. Ito yung World Traveler na bago naming maleta. Hindi siya kasya sa ilalim ng kama. So, papakita ko na lang mamaya. So, ito, ayan, meron ditong mga cups, may glass pa sa loob. Tapos may mga coffee and tea and sugar ata to. Tapos sa baba merong maliit na ref. Tapos itong chair nila dito, may gulong sa ilalim. Siguro dahil carpeted para mas madali siyang ilabas. Meron ding drawer dito. Andito nakalagay yung sleepwear. Merong sleeper. Pero I think one size or free size lang to. Ayan, 2. Tapos, merong, bed throw. Ano to, kumot? Baka kumot. Please refrain from taking home to keep your bed clean. Siguro kapag gusto mong humiga, pero hindi ka pa nakakaligo, ganyan. So, ito muna yung ipapatong mo sa bed. Hindi ko sure ha. Para saan ba to? Comment nyo na lang. Tapos, ano to? Ano to? Panali? Panali ata to dun sa dito, sa sleepwear. Hindi ko sure.
Tapos, meron ding hair dryer. And then, may mga tissue, facial tissue. Laundry. Ano nga to? Laundry bag nga ito. Ayan, merong form dito for laundry. And then, eto, may nakalagay under luggage storage space. So, yung mga maleta namin, nilagay namin sa ilalim ng kama. Kasi, kung mapapansin nyo, ang taas ng kama, kaya kasya dito yung mga maleta. So, yung dalawang maleta namin, nilagay namin dyan. Tapos, yung isang backpack din. Pero, ito nga kasi, dahil extended siya, ito, ma-extend siya dito. So, hindi siya kasya dito sa ilalim ng kama. So, dyan na lang namin nilagay. Anyway, so, ito yung kama. Ayan siya. Malaki naman. Kasya naman kaming 3. Tapos, meron ditong tissue, may clock, may origami na paper crane, and then merong flashlight. Tama, flashlight to, no? Tapos, may socket, ay saksakan, battery charger only, may USB port, meron ulit saksakan, may controls ng ilaw. Ayun, ito yung nakokontrol ng ilaw. Diyan. Tapos, ito yung sa aircon ata, or heater. Tapos, ito, mga controls ng ilaw. Yan. Sa desk. Control din sa CR and sa entrance. Tapos dito, merong TV. Nakamount lang siya dyan. Sa tapat siya ng kama. And then may bintana. Pero let's see kung makikita natin yung view. Teka lang. Ayan, may bintana. Ayan. Anong tapat nito? Sa likod ata yung room namin. Ay, merong Coco Hotel dun sa tapat, oh. Hindi kita kasi nagre-reflect. Bukas, tingnan natin. Habang si Mami nag-room tour dun sa kwarto, bumaba muna kami ni Gregory kasi bibili kami ng pang-dinner. May katabi kasing convenience store dito sa mismong hotel. As in yung hotel, tapos katabi niya convenience store which is yung Family Mart. So, bibili muna kami. Gregory? Grabe, ang lamig. Sobrang lamig ka rin. No, katabi lang niya, Family Mart. And Apa Hotel, and then Family Mart. Ito muna kami sa Family Mart bibili kasi anong oras na, di pa kami nag-dinner. What? Ano to? What's that? Hindi yata yan, gamis. Ito syempre, Japan convenience store. You can never go wrong. Ang daming masasarap na pagkain. Kuwagit ako ng onigiri. Yes. What? Si Gregory nagpapabili agad ng gamis. Pati dito, hanggang dito gamis. Saan? This one? Yes. Ayan, no? This. Hindi, isa lang. Tingin ako ng rice bill. Ito yung masarap sa kanila. Di. We gonna buy more? Yes, we're gonna buy more. What? We gonna buy what? This one. What? That's what? That one? Yes, this one. What is the noodles? Parang walang noodles eh. Okay, I gonna eat na ng this one. This one. Wait, I gonna eat this. Again, dito kami nag-stay sa Apa Hotel, Asakusa, Ekimae. And nabook namin to sa Klook. Yung price, hindi ko matandaan kung magkano namin nabook. Pero medyo pricey siya actually kasi parang nag-book kami 2 weeks before na lang ata. Kasi talagang hintay namin yung visa namin bago kami mag-book ng hotels, na activities and all. Kasi sayang naman kung halimbawang nag-book kami. Tapos ma-deny kami, di ba? Huwag naman sanang ganon. Siguro ikukwento ko na lang yung naging visa application process namin sa ibang video. Pero ayun nga yung nangyari. So, late na kami nakapag-book. So, medyo pricey na talaga. Isa to sa mga pinakamurang option na napili namin. Pero kung maaga kayo mag-book, affordable dito, budget friendly siya. Kung i-compare nyo sa mga ibang hotels na maganda yung location. Kasi ito, may Family Mart na katabi. Tapos may train station sa tapat na mismo. And then walking distance lang siya sa mga tourist spots dito sa Asakusa. Yung Sensoji Temple, yung mga Skytree, Sumida Park, ganyan. Ayun nga lang, maliit lang talaga yung room na to. Pero ang importante, allowed ang kids. Kasi dito sa Japan talagang, ano bang tawag doon? Parang counted talaga dapat yung
kid sa booking kasi hiningi yung passport na lahat. So, strict talaga sila dito sa count ng number of packs. So, isa to sa mga malapit and mura na allowed ang kids. Kasi actually, isa pa naming naging option is yung hop-in, Asakusa. Mas malapit yun actually dun sa Sensoji Temple. Pero, nung magbubook na kami, hindi allowed yung kids. Siguro, mas maliit yung kama doon, hindi ko sure. Pero, ayun nga, or talagang child policy nila. Wala silang ina-allow na kids. Kaya, ito yung closest na family-friendly na nakita namin. Ilalagay ko yung link sa description box kung gusto nyo rin ma-check to at kung interested kayo mag-book. Tapos, gamitin nyo ang promo code na WITATIZ and KLUK to get exclusive discounts. Yung price pala ng hotels ha, iba-iba yan. Hindi siya fixed rate. Depende sa season. Lalo na kung peak season, possible na mas mahal. Or kung halimbawa malapit na yung date, saka kayo magbubook, possible na mas mataas na din yung rates. Kaya kung halimbawa makita nyo na okay na sa inyo yung price, pasok na sa budget nyo, i-book nyo na kasi possible na bukas or sa mga susunod na araw, mas mahal na yan. Based sa experience namin ha, kapag papalapit na yung booking date, mas mahal talaga yung nagiging rates ng mga hotels. Ito pala yung mga binili nila daddy na food sa Family Mart. Ayan siya. 3 rice meal. Ano to? Rice meal din ba to? Parang omo rice. Tapos bumili si Gray ng juice and then gummies. Ayan. Tapos meron pang binili si daddy na mga tinapay, onigiri. In case na bukas tanghali na kami magising, at least meron na kaming kakainin pagising. Yan. Tapos ang total ng lahat na to is 3,199 yen. Ay, may tubig pa pala. Ito, bumili si daddy. Pero okay lang. Meron naman ng tubig dito, pero okay lang. Meron tayong tubig. So, ayan. 3,199 yen lahat. Ang time pala ngayon, 9:55 na. Pero Japan time na yan, ha. Ahead ang Japan ng 1 hour. So, sa Pilipinas, 8:55 pa lang. Pero hindi mo naman ma-feel, hindi mo naman mararamdaman yung difference. Kasi nga 1 hour lang. Parang ano to, parang chili con carne. Parang ganun. Medyo. Tapos yung feels, parang chili con. Pero kaya naman, tikman mo muna. Tikman mo muna yan. Ano ba lasa niyan? Lasang egg? Itlog lang? Very plain. Parang itlog lang. Itlog lang talaga. Scrambled egg lang. Wala man lang meat. Pero, mas ano yung lasa. Hindi ko ano yung lasa. Parang peppery. Parang garlic peppery. Ganon yung lasa, no? Tapos, ito naman kay Gray. Tonkatsu. Kuha na lang ako ng tonkatsu dito kay Gray. So, ayun lang. Kakain lang kami. And then, mag-freshen up, pahinga. And then, matutulog na tayo kasi bukas ang first full day natin dito sa Tokyo, Japan! Bye-bye! Bye-bye! And see you again tomorrow! Sa next video.